This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. He really is. He can see the prison from my balcony. Can't compare to the prison that's inside of me. Piece by piece, day by day, I build my legacy. In the crazy world, seeking a sense of normality. The reality is the situation persevere. Still the glitch in the system since I'm here. Defy the odds, better yet defy the formula. Ito ang gabing ipinakilala si Manny Pacquiao sa international boxing scene bago siya naging isang pambansang alamat, bago niya nilupig ang mga pinakamalalakas na boksingero sa mundo. Isang gabi noong 2002, isang laban ang nagbigay ng daan para makilala siya sa Amerika at ang kanyang kalaban ay walang iba kundi si George Eliezer Julio. Isang veteranong Colombian fighter lang naman na 2 beses nang naging world champion at isang matibay na pader na kailangang wasakin ni Pacquiao sa mga panahon na yon. Ngunit wala ni sino man ang naging handa sa pagsabog ng kidlat mula sa Pilipinas. Sometimes in the street, but always dreaming of becoming a professional boxer. Welcome sa aking channel mga Boss Pit, ang tambayan ng solid na kwentuhan tungkol sa pinakamalulupit na laban sa boxing at iba pang mga epic na kwento sa mundo ng sports. Kung mahilig ka sa action, history at matinding analysis, ay nandito ka sa tamang lugar. Bago ang laban si Manny Pacquiao ay isang hari sa lower weight division at galing siya sa isang dominanting panalo sa IBF Super Bantamweight division, siya ay isang late replacement fighter lang at undercard ng Oscar De La Hoya versus Javier Castillejo fight. Pero siya ay nagpakitang gilas at pinabagsak si Ledwaba sa round 6 para makuha ang IBF Super Bantamweight title noong 2001. Ngunit ang pagkakataong lumaban sa featherweight sa ilalim ng Top Rank Promotions ay isang malaking hakbang sa kanyang umuusbong na karera. Marahil ay nakatikim muna ng pagkatalo si Manny at ito ay hindi lang isang beses nangyari pero dahil sa mga pagkabigo, ito ay humantong para mas lalo siyang maging disiplinado. Noong ika-9 ng Pebrero ng taon 1996 laban kay Rustico Torrecampo, si Pacquiao ay hindi nakaabot sa tamang timbang kaya pinayagan siya ng kampo ni Torrecampo na gumamit ng mas mabigat na gloves na naging disadvantage naman para kay Manny. Kaya pagsapit ng round 3, isang matinding kaliwa ang tumama sa kanya, dahilan para siya ay bumagsak at nahirapan ng makabangon. Ito ang kauna-unahang knockout loss sa kanyang karera. Ngunit ito ay sa edad pa lang niyang 17. 3 taon ang lumipas, taon 1999 ay hawak na ni Manny Pacquiao ang kanyang unang world title, ang WBC Flyweight Championship. Pero may isang problema, sa weigh-in pa lang ay 2 beses siyang sumubok, ngunit hindi na niya kayang ibaba ang timbang sa 112 pounds. At dahil dito siya ay automatic na na-strip sa kanyang WBC Flyweight title, isang matinding dagok bago pa man siya sumabak sa laban, na ang kanyang kalaban pa naman din noon ay isang Thai knockout artist na si Medguen Singh Surat, na kilala rin sa kanyang bansag bilang 3K Battery. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi umatras si Pacquiao, maski tinanggalan na siya ng titulo. At kahit na manalo pa siya ay baliwala lang ang lahat. Pero sa puntong yon ay hindi lang ito basta laban. Para kay Pacquiao, ito ay laban ng pride at paninindigan. หมดเวลาปรากฏว่ายังเกินอีกตั้ง8 ขีดก็เกือบปอนด์นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูครับเข็มขัดเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่เอวของไอ้หนึ่งครับ Subalit sa huli, sa pangalawang pagkakataon sa kanyang karera, muling bumagsak ang batang mandirigma sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa likod ng mga pagkabigong ito ay ipinanganak ang isang alamat dahil ang tunay na mandirigma ay hindi natututo sa panalo, bagkus mas natututo siya sa sakit ng pagkatalo. At si Manny Pacquiao, hindi lang basta bumangon, siya ay lumipad patungo sa kasaysayan. Si George Eliezer Julio naman ay isang veterano at isang knockout artist na may malawak na karanasan, at sa kanilang magiging laban ay siya ang paborito ng karamihan dahil maraming hindi pa nakakaalam kung gaano katindi ang talento ng isang batang Pilipino na nagngangalang Pacquiao. Walang ideya si Julio na ang kanyang kalaban ay isang bagyong paparating. Sa unang round pa lang agad nang ipinakita ni Pacquiao ang kanyang tinataglay na bilis. Freddie says he would like for Pacquiao to learn to foul a guy back when he fouls him, but Pacquiao's too sportsmanlike to do so, he says. Well, I can't counter.
Both fighters using their jabs early, and I think Pacquiao has already gotten some of Julio's respect for his power. I think so. You can see that Julio has got a concerned look on his face. You see a little bit of strain in his eyes when he gets. Ang kanyang mga suntok ay parang kanyo na walang humpay sa pag-atake. Si Julio na isang veterano. Isang veteranong nagulat sa agresibong estilo ni Pacquiao, hindi siya makasabay sa bilis. Sa bawat suntok ni Manny, ay nararamdaman niya ang kapangyarihan na nagmumula sa isang boksingerong gutom sa tagumpay. A new champion had risen. Sa huling segundo ng round, isang kaliwang hook ang tumama kay Julio. Nag-alangan ang Colombian fighter at doon niya napagtanto na ang batang ito ay hindi basta-bastang kalaban. Sa simula ng ikalawang round, alam ni Pacquiao na amoy dugo na ang kanyang kalaban. Kaya naman doon ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at naging mas agresibo siya sa pag-atake kay Julio mula sa iba't ibang anggulo. At sa isang iglap, bagang, isang matinding kaliwa ang tumama ng diretso sa panga ni Julio. Bagsak ang veterano. Si Julio na dating world champion ay nakahandusay sa lona. Pilit bumabangon ngunit halatang siya ay nawalan na ng kontrol sa kanyang katawan. Sinubukan niyang lumaban muli sa tumatakbong minuto ng ikalawang round, pero hindi na niya kayang tapatan ng bangis ni Manny. At makailang segundo pa, and the referee stops the fight. Technical knockout. At ito ay isang dominanteng panalo para kay Manny Pacquiao. Thank you, Lord! Mabuhay Pilipinas! Thank you, Lord. I always said, you never know when the next Muhammad Ali is going to walk through your door. And then one day, this little Filipino kid, 122 pounds, and he comes up to me, can barely speak English. His manager, Mr. Nazario, says, we hear you're pretty good on the mitts. I said, I'm okay. After one round, we clicked like we knew each other our whole life. Ang laban niya kay Julio ang naging simula ng kanyang paghahari sa boxing. Isang kwento ng isang batang mahirap mula sa Pilipinas na naging isa sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan. At kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang epic boxing stories. Ano sa tingin nyo ang pinakamagandang laban ni Manny Pacquiao? I-comment down below. Former Army captain, took him in his home, saved his life basically. And now he is the most popular person in that country and fast becoming one of the most popular boxers ever around the world. We can't express enough what it means to the Philippines to have this man.